Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to each and everyone, especially to our teacher in this subject, sir. So, I am Asrani Adim Akob, the first presenter from chapter 3, which is our topic is the knowledge of this world. This world is a stage or marketplace passed by pilgrims and their way to the next. So, ang mundong ito ay isang yugto or marketplace o pamilihang lugar kung saan dumadaan ang mga manlalakbay patungo sa kanilang susunod pang buhay. It is here that they are to provide themselves with provisions for the way, or to put it plainly. Ibig sabihin, sila ay naririto upang i-provide o ipaghanda ang kanilang sarili para sa kanilang baon patungo sa kanilang nilalakbay, or to put it plainly, o kung gawin na lamang itong plainly, kumbaga hindi na sila gagawa ng kahit ano o hindi na sila mag-provide ng kahit ano na kanilang babaunin sa kanilang paglalakbay. Man acquires here, by the use of his bodily sense, some knowledge of the works of God. So, ang tao daw ay naa-acquire o natatamo niya dito ang paghahanda sa kanyang paglalakbay by using his bodily sense and some knowledge of works of God. And through them, the God himself, the sight of whom will constitute his future beatitude. At sa pamamagitan nila ng kanilang Diyos sa kanilang sarili, ang pananaw kung sino sa kanila ang pagkakalooban na bumubuo sa kanyang kinabukasang kapurihan. It is for the acquirement of this knowledge that the spirit of man has descended. It is word of water and clay. Sa pagkuha ng kaalaman na ang espiritu ng isang tao ay bumaba dito sa mundong ito sa tubig at sa clay or sa putik. Ibig sabihin, ang ating katawan ay mula sa pagkakagawa ng tubig at putik na pinaghalo, at dito na rin na-descend ang ating spirit o kaluluwa. As long as his senses remain with him, he is said to be in this world. When they depart, and only his essential attributes remain, he is said to have gone to the next world. Hanggat ang kanyang mga pandama ay kanya pa ring nararamdaman, masasabing siya ay naririto pa rin sa mundo. When they depart, o kapag sila ay umalis na, ang kanyang mahahalagang katangian lamang ang matitira, at siya ay sinasabing napunta na sa kabilang mundo. Ibig sabihin, kapag naghiwalay na ang ating katawan at ang ating spirito, ay ang matitira na lamang sa atin ay kung ano yung ating mga nagawa dito sa mundong ito. Kung ano yung ating naihahanda na baon natin patungo sa kabilang buhay. While man is in this world, two things are necessary for him. First, the protection and nurture of his soul. Secondly, the care and nurture of his body. Habang ang tao ay nasa mundong ito, dalawang bagay ang kailangan para sa kanya. Una, ang proteksyon at pag-alaga sa kanyang kaluluwa. Pangalawa, ang pag-ingat at pag-aalaga sa kanyang katawan. The proper nourishment of the soul, as above shown, is the knowledge and love of God, and to be absorbed in the love of anything but God is the ruin of the soul. Ang gustong pag-aalaga ng ating kaluluwa ay ang ating ipinapakita sa itaas, ang kaalaman at ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-iwas sa pagmamahal ng anumang bagay na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay kanyang sisirain o kanyang masisira ang ating kaluluwa. Ibig sabihin, tayong mga tao ay kailangan nating alagaan ang ating katawan at ang ating kaluluwa, at huwag tayong gumawa ng makakasira ng ating kaluluwa. The body, to speak, is simply the riding animal of the soul, and the flourishes while the soul endures. Ang
Ang katawan. Kumbaga, ito ay simpleng nakasakay sa hayop na kaluluwa. Ito ay namamatay habang ang kaluluwa ay nagtitiis. The soul should take care of the body, just as a pilgrim on his way to Mecca takes care of his camel. But if the pilgrim spends his whole time in feeding and adorning his camel, the caravan will leave him behind, and he will perish in the desert. Ang kaluluwa ay dapat na alagaan ng katawan, tulad ng manlalakbay na patungo sa Mecca na nag-aalaga o iniingatan ang kanyang kamelyo. Ngunit kung ang manlalakbay na iyon ay kanyang ginugol ang kanyang buong oras sa pagpapakain at pag-aalaga sa kanyang kamelyo, ang caravan ay iiwan siya sa disyerto at siya ay mamamatay sa kalagitnaan ng disyerto. Ibig sabihin, tayong mga tao ay dapat pagtimbangin ang ating pag-aalaga sa ating katawan at sa ating kaluluwa. So hanggang dito na lamang po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.